At heto na, matutunghayan nyo na mga kadipungal ang simula ng ating pagtatanim ng mais, the series. So bago po tayo magpunta sa bukid, ayusin muna natin tong rotor namin kasi nasira yung cambio niya. Ang mahal ng gastos, Diyos ko. Bale, 3 araw yung inayos, B. Ngayon okay naman na, so now, let's vault in. Siwanan inapunan anang balyatin na naman binasigan tuot nilawan na andi ay kapalaran tana natuya manaya ud papatuya. Saan banda yung papatuyan, B? I don't know where exactly it is. Can you tell me please? Nung maayos na yung rotor namin, ikakabit naman na ngayon ang rotovator. Tama ba yung pagtawag ko dyan? Sounds like masturbator kasi. Yung makina na pang-araro niya ba? Ayan o. Bago ikabit, nilagyan muna ng mga lubricants at sebo de macho ng titok ko. Yung mga, ano bang tawag sa mga ganyan? Mga connectors, gano'n. Sobrang bigat niyan, B. Hindi mo yan magigiing kahit anong gawin mo. Pero madali lang naman ikabit yan, basta alam mo yung tamang diskarte. Hindi yan kasi yung mag-a-adjust kasi hindi mo nga yan maigagalaw, diba? So, dapat yung rotor ang kailangang mag-adjust ng feeling. Kailangang maisakto mo yan na nakatapat doon sa mga connections at backer niya. Parang ganyan, tignan nyo, paulit-ulit pinaandar ng tito ko. Kasi hindi maisakto sa butas ng karayo. Bale, pinapanood ko lang naman sila dyan habang hirap na hirap silang magkabit. Ayokong mangialam kasi wala man talaga akong kaalam-alam dyan. Alangan magmarunong ako ba? Baka mamaya mali pa yung magawa ko dyan. Maperwisyo pa sila, mas matagalan palalo. Ang ending, tatalakan ako, be. Medyo nahirapan silang ikabit yung dalawang tentacles niya sa left and right. Pero nairaos din naman pagdaan ng ilang panahon. Ngayon ay yung decavity naman na niya ang ikakabit. Yung parang tentacle sa gitna ba. Madali na lang naman yan. Ikot-ikutin lang, haplos-haplosin, tapos himas-himasin. Basta ang mahalaga, pinahiran mo siya ng lubricant, sebo de macho or mantikilya. After 20 years and 11 days, ayan, sa wakas naikabit na rin nila ang rotovator. So yun na yun, tapos na ang vlog. Ano pa inaantay mo dyan? Charot. Bali, ganyan yung pag-abante niya, ganito naman yung pag-atras. May up and down pa yan, tsaka turn around. Kinabukasan, pinaandar na ng kapatid ko dahil sisimulan na naming mag-araro dito sa may talugtog para masimulan na ang unang hakbang para sa pagtatanim ng mais. Para sa inyong kaalaman, November po kami nag-start magtanim ng mais, which is medyo late na po. Supposedly, October nagtatanim na kami. Kaso, sunod-sunod man yung bagyo nung October, Diyos ko. At kung nagtataka naman kayo kung bakit ngayon ko lang to in-edit or in-upload, kasi kinumpile ko pa po yung mga buong pangyayari sa pagtatanim ng mais. Mula sa pag-aararo na nakikita nyo ngayon dito sa part 1, pagpupunla or pagpupupor, paglalagay ng abono hanggang sa pagpapatubig na aabangan nyo sa mga susunod na vlog. Ayoko kasi nung paputol-putol yung series natin kapag nag-vlog ako pagdating sa pagtatanim ng mais. Gusto ko dire-diretso siya hanggang ngayong January na malalaki na sila. At nang sa gayon ay elaborate. Ma-explain ko ng maayos sa inyo, ganun. Syempre, para hindi rin kayo mabitin. Kasi alangan naman, antayin pa nating tumubo at lumaki, saka ko i-upload yung kasunod, diba? Kaya inipon ko muna lahat ng mga video. Habang inaantay ko sila dyan na matapos, kasi makailang balik-balik pa yan, syempre. Alangan isang daanan lang ng rotor tapos na agad. Wala akong magawa, B. Alangan naman tulungan ko yung rotor na mag-araro, diba? Kaya heto, panonood lang ang ambag ko sa ngayon. Na-bored ako kaya nanghuli muna ako ng tutubi-tutubi sa gitna ng parang huwag kang pahuhuli sa batang matapang. Ikaw naman bata, huwag mong huhulihin ang mga tutubing kaibigan natin. Kinder, naalala ko pa. Ganyang katanda yung memory ko. So matapos kong ipakagat yung naple ko dito sa tutubi ko, chipiyot somnida, pinakawalan ko na siya. Hindi ko rin naman kasi siya maaalagaan. Masasaktan ko lang siya. Kaya kinailangan ko siyang palayain. At ayan na, maliit na lang po yung natira na hindi pa naa-araro. So, 100 na lang po yan ng rotor, tapos okay na. Umuwi muna kami para mag-lunch kasi pagod na pagod ako, B. Sobrang hirap man kasi yung ginawa kong panunood, nakakapagod. Kinahaponan ay umalis ulit kami para araruhin yung iba pang mga lupain na tataniman namin ng mais. Sumakay na ako dito sa aming Rotorua, New Zealand kasi medyo malayo-layo na yun. Nasa half kilometer siguro yung layo mula sa bahay namin. Bale, ginagayad kami dyan ng tatay ko ng tamang daan tungo sa Tagumpay. Kaya di siya sumakay. Yung kapatid ko naman ang nagda-driving lesson kasi meron siyang driver's license.
Charot. Tinuturuan niya ako dyan ng mga pwedeng kibitin para mapaandar mo yung rotor, kaso sobrang hirap pala, B. Ang dami mong pwedeng galawin bago mo siya mapaandar. Napaka-komplikado niya kaysa sa kotse. Dami mong pang hahawakan para umusad. At sa pag-usad pa lang yun ha, pag abanti ba? Paano pa kaya pagpapaandarin mo na yung rotovator niya? Diyos ko. Kaya may mga course na ino-offer sa pag-operate nito kasi hindi talaga siya basta-basta. Parang gusto ko tuloy mag-enroll sa TESDA. Paano ba to? Ngayon, andito na po kami sa may Feliz na lupain. Shoutout pala kay Baito Ring. Ayun siya, oh. Magmamais din daw sila. Bali, inararo na po ito ng isang beses. Pero dodoblihin pa nila para mas pino. Medyo magasal kasi yung lupain dito. Minsan nga, tinitriple pa namin yung pag-araro dito para pinong-pino talaga. At hindi masakit sa paa pag nagpunla na ng mga binhi ng mais. O, syempre, ano na namang gagawin ko dito bukod sa pagbibidyo? Magtatanggal ako ng damo. So ayan, iniwan ko na naman muna sila habang tinatapos. Naghanap ako ng masisilungan. Sakto, may nakita akong malapit na puno ng Aracelias ni Achilles. Kaya nagstay muna ako dyan at nag-live. Tapos nag-edit ng mga vlog. Di ko na binidyohan. Lahat na lang kailangan ipakita sa inyo. Okay na yan, tapos na ano? So tapos na naming araruhin itong lupain ni Feliz Navidad at ni Rehing. Kaya umuwi muna kami ulit. Alangan dito kami matulog. Dapit hapon na nung mga oras na to at medyo malamig-lamig na ang sikat ng araw. Kaya ayan, marami ng mga batang naglalaro dito. Yung iba nga dyan nagpapalipad ng saranggola ni Miss Angola. Ibang araw naman na ito at iba ding lokasyon ng lupain. Ito naman yung sa May Anaw. May mga kanya-kanyang pangalan kasi yung bawat lupain dito. Sa bukirin namin, may Talugtog, Feliz, Rehing, Lalong, Anaw, Bulalo, Calcev, Balukating, Leo, ganun. Basta iba-iba siya para hindi malito yung mga magsasaka. Bale, yung tito ko naman na ang nag-aararo dyan. Marami pa silang mga inararong bukid sa iba't ibang lugar, pero hindi ko na binidyohan, syempre, alangan lahat na lang sasama ako, diba? Hindi naman ako talukoy. Basta ang mahalaga, yun na ipakita ko sa inyo, yung proseso ng pag-aararo dito sa bukid, diba? Pagdaan ng ilang panahon, ayan, nakaredy na po ang 6 na sakong binhi na decalb. Bekenemen. Hinanda na rin ang kuliglig na kakarag-karag. Inilabas na rin ang panaggulis or pangguhit sa lupa. Kinuha na rin ang panagpilar-pilapil at ang torotot ni Aubrey Miles. Dahil sisimulan na po, opo, tama po kayo. Opo, yun lang nga po. Ang pagpupupor or pagpupunla ng mga binhi ng mais dito sa aming munting lupain. But this will be a story for another what if. Maraming salamat po sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy. See you on part 2.